Grabe guys, hindi namin inakala na may ganito kalamig dito sa Batangas City. 50% po yung dinagdag na lamig. 50% yung dinagdag na lamig sa... Sa compare po sa Tagaytay. So parang sinasabi niyo na mas malamig pa Grabe rito. opo. Malamig pa sa relasyon ko. Ano naman masasabi mo doon? Kaya naman ako Kakayanin nyo ba na tumira sa isang bahay na nakatungtong sa isang malaking bato na tulad dito? Good morning, Tagaytay. Dito tayo nag-park sa gilid ng isang kainan dito sa Tagaytay. Tanaw na tanaw natin dito yung Taal Lake, saka yung mga building dito. Dumating tayo ng madaling araw nga pala dito. Time check natin, 3 a.m. Nandito na tayo ngayon sa Tagaytay. Ayun yung van ni Bibo Van Life. Hindi nila alam na nandito na tayo. Inabutan natin sila Bibo Van Life na natutulog. Wala silang kaalam-alam na dumating na tayo dito sa area. Malamig ba? Sakto lang. Kunin ko yung blower ko, wait lang. May blower ako eh, mag-blower natin. At anong ginagawa nyo dyan? Magsasaing mo. Magsasaing? Mamaya na. Habang nasa daan? Habang nasa daan. Meron na silang rice cooker. Alam mo ba ito, paborito niya at si Tanggol. Ayun oh. Kaya ang rice cooker niya, Astron. Paborito niya yan eh. Si Darling Apple at si Ziki kasama natin. Kaya lang, tunog pa sila. Sarap ng tulog. Ang plano namin ngayon ay pumunta tayo ng isang bundok dito sa Batangas City. Kung tawagin nila yon ay Mount Banoy. Tapos meron din tayong pupuntahan na isang bahay na nakatungtong mismo sa ibabaw ng malaking bato na parang nakakatakot. Tingnan natin, nakaka-curious kasi yung pagkatayo ng bahay na yon. Plano namin, mag-breakfast muna tayo sa tabing lawa. Doon tayo magluto ng breakfast natin. Nagsasaing na habang nasa daan. Panibagong adventure na naman to. Kasama natin si Bibo Van Life. Dito naman sa parte ng South, dito sa Batangas at Cavite, itong Tagaytay City. Pumasok muna tayo dito sa Taal Lake para dito tayo mag-breakfast. Tingnan natin kung makahanap tayo ng spot dito na pwede nating pwestuhan para makapag-breakfast tayo. Eto, magandang spot oh, lilim oh. So ayan guys, nakakita tayo dito ng spot na medyo lilim. Tignan nyo, dito tayo mag-breakfast ngayong umaga. Kitang-kita natin dito yon, Taal Lake. Hello! Good morning! Tara, breakfast na tayo, breakfast. Dahil mainit, kailangan natin magtayo ng awning. Mag-awning tayo guys. Simula ngayon, ang ating pagsasalita ay Puntong Batangas na. Puntong Batangas na. Paano bang Puntong Batangas na, Romy Diaz? Ah! Inuto mo na yan. Ay, iluto mo na yan! Para tayo magtitinda. Bay maaari ay iring aking gasoli bagong-bago. Wala pang bawas. So guys, ayan, nag-set up muna tayo ng ating awning dito. At sinet up din natin ang ating kalan. Napagkakamalan tuloy tayo nagtitinda dito eh. Ay, simula nga pala ngayon ay Batangas ang ating punto, di ka? Yun kasi ang aming napag-usapan. Tayo nga pati mag-uusap dito ng Batangas. Ayan, nagkailulutuin. Ay, maraming itlog. Tayo nang magsaing. Tayo, magluto tayo nang tayo makapag-agahan. Tayong magluto, ayan. Tayo naman eh, kakain din eh sa tabing lawa. Nakakagandang lawa na rin. Ito ang tinatawag na Taal Lake. Taal Lake. Taal Volcano. Ako'y tumanda akala ko ito talaga ang Taal Volcano. Hindi nung pala yan, itong malaki.
Sa lahat ng picture sa eskwelahan, iringgang maliit ang nakita ko. Ito palang malaki. So ayan guys, nandito tayo ngayon sa Taal Lake. Kitang-kita dito yung Taal Volcano at dito tayo magbe-breakfast ngayon ng mga sinunog ni Bibo na ulam. Sumasarap yung ating pagkain dahil sa view na makikita natin. Tignan nyo. Diba? Let's go. Kain na tayo. Steam from the cup, sun on the plate. We pass the mango round, we're never in a rush, it's late. Bare feet in the grass, laugh on your face. Breadcrumbs on the table, little waves dancing on the lake. Pagkatapos mag-breakfast, time check natin, 9:48 ng umaga. Medyo umiinit na dito. Tignan natin yung biyahe mula dito hanggang Mount Banoy. Sabi dito sa Waze natin, 1 hour and 35 minutes bago tayo makarating doon. So, 63 kilometers pa ang babiyahihin natin. Siguro kung may mga stopover, abot pa tayo mga 2 oras. So, tara, samahan nyo kaming explore ang Batangas. Pati yung mga pagkaing Batangas at mga salitang Batangas. Diga. Kanina pa ako nagpakapay. Kanina ka po nagkakape. Tayo na! Dito sa Startol guys, ito ginagawa yung kalsada, nilalaparan nila. Dito kasi yung part na kapag dyan ka sa gawing kanan dumaan, na mararamdaman mo sa gulong mo parang flat, yung dadug, ganun. Ngayon nilalaparan na, at least mas maganda na. Welcome Batangas City! Flyover tayo, ano? Flyover. Bagong gawa lang yung bypass road na to. Kitang-kita pa sa kalsada. Saka doon sa mga bundok na biniyak. Ganda ng kalsada, oh. Leading to the mountain. Okay, pagas muna tayo dito sa Speedway Gas Station. Malapit na tayo sa Mount Banoy. Kuya, malapit na yung Mount Banoy dito? Ay, yung bundok na yan? Ito, yung may tower po. Ayun, no. Ito pala Mount Banoy yun. Ito yung pinakamataas na ito, kuya? Yung may tower na yon. Yung may tower. Yun pala, doon tayo pupunta sa Mount Banoy. So, ayan, nagtanong tayo ng kung paano lutuin at ano yung sangkap ng Loming Batangas dito. Try natin kung makakapagluto tayo. Gusto ko lang siyang lutuin kasi nasa Batangas tayo mismo eh. Pwede naman tayong bumili dyan, kaya lang iba pa rin kapag ikaw yung nagluto sa campsite, di ba? Try lang natin. Kapoy, meron mo bati ang panghutong Batangas? Wala daw. Yun lang, ang bigo tayo. Makabili na lang muna ng uling dito, baka sa kabila may uling. Ayan, isang balot ng ganyan. Ate, meron kayong panloming Batangas dyan na sangkap, mga Ricardo? Hindi tayo nakabili. Mukhang mabibigo tayo sa Loming Batangas nating magluto. Wala tayong Ricardo, wala tayong sangkap. Hindi kasi tayo nakabili muna bago tayo umakyat. Akala ko ay may madadaanan tayo. Wala pala. 7.2 kilometers na lang, nandun na tayo sa Mount Banoy. Talumpok West. Medyo masikip yung kalsada, pero two-way naman, medyo alanganin lang yung sukat. So may isa pang daan galing dito. Saan kaya galing yung kalsada na to? Yan. So nakalagay dyan, to Mount Banoy. Tapos eto na yung barangay checkpoint. Good morning! Sa ano po? Kay Mount Banoy. Mount Banoy po, patabi muna po ng sasakyan. Magre-register lang po dito. Sige Kasama po. niyo po? Apo. So kailangan muna natin mag-register dito sa kanilang tourism desk. Good morning po. Morning, sir. Morning pa ba? Afternoon na ba? Afternoon na pala. Parang kayo sir yan. Kayo nagpa-vlog na, marami na kayo nagpunta. Opo, mga Cordillera, ganun. Parang nakikita na kayo sa ano eh. Opo, baka nakita nyo na rin po kami. So magbabayad muna tayo ng 80 pesos. 20 pesos per head. Hotline in case of emergency. Salamat po. Sir, taga saan kayo? Bulacan po, sir. Plate number po nasa sa'yo. Yan. Motor din kayo. Opo, Hindi na kasama si Jeepor. kasama ko po yun eh. Kaya pala, Team Palibot. Kami po yun. bakit kayo ng... Takadang. Oh,
Opo. Marami nang napuntahan. Shoutout ko na, sir. Sa mga sa Benguet. Opo, madalas po Benguet. Yung last upload ko, Benguet po. Thank you po ah. Okay, registration done. 9 minutes na lang, nandun na tayo sa spot na pupuntahan natin. At mababait yung mga barangay official dito, officers, mga ganun. Yung nagbabantay doon sa checkpoint. Whoa! Dangerous curve. Ang taas na natin. Sabi ko na sa iyo. Kalayo din. Elevation natin 630 meters above sea level. Mataas din. Mataas din tong lugar na to. Lumalamig din dito. Baka umabot siya ng mga 700. Check natin pag nasa campsite na tayo. Eto na, dito na tayo. Vista Manuel. Ah! Hello, ma'am. Good morning. Saan ba kami din? Diretso dun sa baba? Dito na. Doon, gusto ko dun sa baba. Ang ganda ng lugar nila. Sobrang ganda oh. Kasi yung slope niya, hindi maharangan yung view. Eh, parating pa po. Opo, madami po ngayon. Madami. Di lang pa ako makatanggi sa inyo. Ma'am, thank you. Ang ganda ng lugar nyo. Yan, pwede na. Ang aming salita ngayon din ay Batangas, ah? Simula ngayon. Di ba yan ang usapan natin? Pag hindi, sinampiga kita. Ano, sinampiga ba? Sampigahin. Ay, sampigahin. Ano po? Sasampiga ka, sir. Masasampiga ka. Tapos dito, malapit na po dito yung bahay na bato, di po ba? Bahay sa bato dito. Asan po? Yan po. Nakatungtong po kasi Yun sa po yun? bato. Opo. Fully book pala sila, ma'am. Nahiya lang sa atin. Wala po kasing plano-plano. Nagte-text. Alam nyo po bang nasa ano sila? Nasa Tagaytay. Alas 12 ng gabi. Hindi nila alam. Bumiyahe kami. Pinuntahan namin sa Tagaytay. Saan ba tayo pupunta? Punta tayo Baut Banoy. Naalala kasi kita, ma'am. Pero mula po ngayong araw hanggang bukas kami muna ay simpleng Batanggenyaw. Dahil ang usapan namin, kami magsasalita rito ng Batangas. Diga. Ayan, naka-setup na tayo dito sa Mount Banoy View Deck. Ano ba to? Mount Banoy Campsite. Tignan nyo naman, ngayon lang tayo nag-setup ng ganito na inilabas lahat. Ihawan, kalan, tubig, table, boxes. Gusto pa nga ilabas nito yung kama nila. Pinigilan ko lang. Gusto ilabas, ibibilad daw kasi maganda yung sikat ng araw. Amoy shampoo na eh. Amoy sampo. Tapos tignan nyo naman yung view dito. Talagang may in love din kayo sa view dito. Ganda. Tirik yung araw pero paminsan-minsan umiinit dito. Pero madalas ganito malilim. Kasi maraming ulap sa taas natin. Mafag na rin dito sa taas. Time check 1:47 PM. Ito na ang situation. Nagluluto na tayo dito ng kaldereta. Tapos nag-set up pa naman talaga ng kakahuyin. Ayan, set up naman ng Starlink ang aking kaibigan na si Bibo Van Life para may internet tayo dito sa Mount Banoy. Tapos ito naman ang ating view. Magandang kusina natin. Ito na naman ang ating kusina. Ay siya! Tayo nang kumain! Thank you! Ano gang ulam natin? Nagpapalipad sila ng saranggola. Malakas yung hangin, tama-tama. Ano naman yung magsasakol? Magkakamay? Kain po. Ayoko nang makarinig ng hindi ko alam. Ang magsasakol daw dito sa Batangas ay magkakamay.
5 o'clock ng hapon. Ang ganda ng sunset dito sa Mount Banoy. Surprisingly, malamig pala din yung hangin dito. Hindi namin in-expect na ganun kalamig yung hangin dito. Dito kasi nagmumula siya, tapos natulog tayo dyan. Iba yung lamig din. Parang feeling 22 yung hangin. Tapos tignan nyo yung sunset niya yan. Yan. Dahil nga overlooking dito, ang ganda ng sunset. Ang ganda pa ng area. Marami nagkakamp ngayon. Sulit ang pagpunta dito. Medyo may ahon na ng paakyat, pero gradual lang naman. Kayang-kaya ng mga sasakyan. Kahit mga kotse, sedan, tok-tok kaya. Oh. Tapos dito, tanaw mo yung kabuuan ng Batangas City. Ayan, hanggang Cuenca. Yung temperature pala natin ngayon, as of now dito, ay 24 degrees Celsius. Yung na-check ng sasakyan natin. Grabe. Tignan nyo yung sunset, guys. Bumutas sa ulap yung araw. Yung sinag ng araw. Ganda. Iihaw na tayo ngayon dito ng... Anong iihawin pala natin? Liempo? Liempo. Liempo. Para sa ating hapunan. Blower para sa uli. Yun na. Ay, grabe. Lumitaw na yung araw. Kanina natatakpan kasi siya. Pakita ko sa inyo. Wow! Ang ganda! Baby, visit the sunset. Baby, visit the sunset. Yan, unti-unti na lumilitaw yung mga ilaw-ilaw. Ganda pala dito, lalo siguro mamaya kapag kitang-kita ng mga ilaw. Ang lamig kanina! Pag hangin doon, oh. Siguro lalo mamaya. Tama po yung pwesto nyo eh. Medyo cover. Naka-cover ng konti. Yon, may balot penoy tayo. Bigyan natin sticker kila sir. Sir, thank you po. Dalawin mo na sir. AJ, magkasama po kaya? Yun. Mrs. Lahat daw po ng bumili ng balot nila ay tumibay ang relasyon. Yung huling bumili, naghiwalay po eh. Pangalawa sa huli. Sticker si sir. Ayan. Taga saan kayo sir pala? Gentry po. Gentry. Saan sa Gentry? Pasong kawayan. Pasong Kawayan. Yan. Sila sir. Taga saan po kayo sir? Las Piñas. Las Piñas. Ayos sir. Bulacan po. Abo na ano. Gusto mo kailangan pa kita dyan? Ilaw ba ka mo? Eto na. Oh, ilaw. Oh, ilaw. Sa gabing. So update guys ngayon dito sa Mount Banoy. Malamig pala talaga yung hangin dito. Wala jacket? Wala eh. Hindi ko na-expect na malamig dito kasi ang alam ko sa Batangas, medyo mainit. Ang lamig, saan lakas ng hangin kasi. Balak-balak ko padalhin yung aircon. Sabi ko mainit sa Batangas, pero nagkamali tayo guys. Malamig pala rito. Dito sa Mount Banoy malamig. Mag-i-enjoy kayo dito. Grabe guys, hindi namin inakala na may ganito kalamig dito sa Batangas City. Tanungin natin mga kasama natin, baka di kayo maniwala. Ano masasabi mo sa lamig ngayon dito? Ay, napakalamig. Akala ko sa Benguet lang malamig, pati pala dito. Nagdoble na nga ako ng jogging pants eh. Sobrang lamig. Parang Mangkayan. Parang Mount Data, ganun. Oo. Mag-interview tayo dito ng lamig. Ano masasabi niyo sa lamig? Very cold. Mas malamig pa po sa Baguio. Oo, mas malamig pa kayo sa Baguio. Yes po, sir. Sobrang lamig po. Kailangan magtatlong jacket. Kaya ng isa eh. Malamig pa sa relasyon ko. Ano naman masasabi mo doon? Kaya naman ako Mas malamig pa sa kapit nyo. Mamaya. Mamaya, paano kaya? Ikaw kuya, ano masasabi mo sa lamig? Grabe, sobrang lamig. Sobrang lamig din eh, no? Meron palang ganito kalamig dito sa Batangas City, no? Sobra po. Magtatanong lang, kamusta kayo sa lamig? Kaya pa naman po, medyo sanay po ako. Medyo sanay. Sa lamig. Taga-Tagaytay po eh. Taga-Tagaytay po kayo.
Parang yung kung hahalin tulad nyo yung lamig dito, parang gaano kalamig? 50% po yung dinagdag na lamig. Ilan pa? 50% po yung dinagdag na lamig. 50% yung dinagdag na lamig sa... Sa compare po sa Tagaytay. So parang sinasabi nyo na mas malamig pa Malamig rito. pa, opo. Oo, ikaw ate. Ano Mainit po sa amin sa Gentry. mainit sa Gentry, Opo, so... Kaya bago sa amin ang lamig. In-expect nyo na malamig dito? Opo, kasi nakikita namin sa mga nagbablog. Ah, Malabagyo daw. Malabagyo. Yung pala, no? May ganito pala kalamig sa Batangas. Batangas City. Alam ko kasi mainit dito eh. Ikaw sir, baka may masasabi ka sa lamig dito? Sasabi ko lang po, napakalamig talaga. Lamig talaga. Sobrang lamig. Binaba ako na to eh. Binaba na. Pananggal lang, no? Sir, ma'am, ano masasabi niyo sa lamig dito sa Mount Banoy? Nanginginig na po. Sobrang lamig. Nanginginig na? First time nandito, pangalawa ko na. Ah, pangalawa niyo na. Sa una niyo, malamig din po. Oo, bumagsak yung canopy ko eh. Ah, ganun. Sobrang hangin. Doon ako nakapwesto nun. Sa may puno. Yung pinesto ni Reed. Ah, doon sa may puno na yun, ano? Yun, enjoy po. Thank you. Ito na sitwasyon natin dito. Nilalamig na naman kami. Pero relax lang. Pero tignan nyo yung tanawin kasi sa paligid natin. City lights. Pero ang ganda pala dito sa Mount Banoy. Di lang sa tanawin, pati sa klima. Mag-i-enjoy kayo. Samahan pa ng magandang ilaw sa ating mesa. Tignan nyo naman, romantic. Lakas ng hangin. Oh, liliparan yung tent natin, oh. Buti na lang nakasanggo yung van natin, dalawa. Kaya medyo na-lessen yung lamig dito. Malamig na hangin tapos malakas. Yung mga tentang inaalala ko mamaya kasi sobrang lumakas yung hangin. Alin, Ted? Yung mga naka-pitch doon. Kung paggising natin na tayo na lang nandito. Hindi, dapat ibayan nila yung mga tali niya. No? Malakas eh. On your knees, I can see the stars all the way from here. Can't you see the glow on the window pane? I can feel the stars whenever you're near. You're near. Every time you touch me, I just melt away. Everybody asks me why I'm smiling, not from ear to ear. They say love hurts, but I know it's gonna take the real work. Oh, nothing's perfect, but it's worth it after fighting through my tears. But finally, you put me first. You're the one I love. You're the one I need. You're the only thing I see. Come on, baby, it's you. You're the one that gives your all. You're the one I can always call. Alam mo Ate Rose kung ilang temperature ang pinakamalamig na naitala dito? Nung nakaraan po ay 15. 15 degrees Celsius? Malamig. Ilan ba sa Tagaytay? 11 yata sa Tagaytay. 11 sa Tagaytay. Dito umabot ng 15. Pero kagabi, feels like 20 yun eh, yung kagabi. Tapos dito ate, anong mga natatanaw na to? Dito po Batangas City. Ito po ay Ibaan. Tapos Cuenca. Yan po yung bundok na yun, Mount Bacolod. Mount Bacolod. San Jose, Lipa, Taysan, Rosario. Ah, pero may kinukuha po ba kayo sa pautang sa Bombay? Tingnan niyo yung Kaya pala natatawa. eh, para yung ano, di ba? Yung may dalang ano, payong. Nagkukwento ka lang. Magkano ba tubo sa'yo? Tanong kung gano'n payong, may isa pa ako dyan. Malamig na yan. Ang iyong asawa ay lagi nagkukulong. Meron akong solusyon. Ari na. Bababa ka dyan o hindi? Okay, sa campsite na ito guys, maganda yung CR nila, malinis.
malakas yung tubig, malakas yung dali ng tubig. Tapos meron silang dalawang CR at dalawang sink. Pwede kayo maghugas dyan. Tapos dito meron silang honesty booth. Ito, honesty store. Pwede kayong bumili dito. Kayo na magsukli sa sarili nyo. Kayo na rin ang kumuha kung alin dyan. Nasaan ba yung bayad? Nandito, lista nyo na lang dito. Nandito naman yung mga presyo. Kayo na bahalang magbayad. Ito, bayaran nyo dyan. Halos lahat naman ng campers o karamihan ng campers talaga namang honest yan, di ba? Ang maganda rito talaga na hindi maikakaila, yung lamig ng panahon. Malamig. Bisitahin nyo itong Vista Manuel Mount Banoy View. Yan. Okay, time check natin. 7:38 ng umaga. Ito pa rin ang sitwasyon. Napakalamig pa din. Pero sa baba ay maaraw na sa baba. Dito sa taas, ito, foggy pa din. Yung isang campsite sa taas. Nag-start na rin silang mag-impake. Uuwi na. Back to reality. Ay, mag-setup pa lang ba kayo? Kala ko kasama kayo sa uuwi. Kadarating nyo lang, sir. Saan po kayo galing yan? Kainta, Rizal. Sila mamo. Sila, sir. Camping. At ang kanilang tent ay mukhang ka-check out lang. Bagong-bago eh. First camping ba to, sir? Hindi naman, pero bagong check out to? Bagong-bago eh. Wala pang kadumi-dumi. Marventure Tara Camp. Ang laki oh. So ayan, nakita natin dito si Sir Nick. Pumasyal dito sa Mount Banoy. Pogi pala si Sir Nick eh. Parang pares kami oh. Sir, parang una ko napanood dyan 2 years ago eh. Gano'n na po ba katagal yan? Na-open ko yan sa public 2023 pa. Until now, yun, open pa rin naman siya. Donation lang ha. Take note, donation lang. Wala ang entrance fee dun. Wala pong entrance fee. Yung sa kinatatayuan po ba ng bahay na bato unang tanong, hindi po ba nakakatakot na gumuho yung bato? De, nung una talagang natakot din ako dahil nga sa location yan, makita mo sa baba naman talaga, napakaliit na lang ng mga bahay, kabahayan. So, yun talaga ang takot ko nung una, yung mga lindol, mga ganun. Pero, syempre, bago naman tayo magtayo dyan, meron tayong mga kinonsulta din ng mga experts. And then, at the same time, yung mga taong nakatira dun sa baba, kung wala bang nalalaglag na bato dyan during na lumilindol, wala naman daw. Tapos yung bato na yan, sobrang malaki daw talaga ang bato na yan, kaya sabi ko mukhang matibay naman din siguro. Tapos tiningnan nga nung kaibigan kong chief geologist, tiningnan yung klase ng bato, ang sabi naman ay igneous rock ang tawag niya eh. Igneous rock? Igneous rock. Oh. So matibay? Matibay naman daw, pwede talagang tayuan ng bahay provided na wala lang fault line sa area. So wala namang fault line dyan. Sabi ko nga kung may fault line, most likely yung mga kabahayan dyan sa baba, hindi papayagan ng government. Kaya yun, lumakas ang loob ko. Tayuan ko nga ng bahay ito. Ano po yung parang nag-push sa'yo o nagtulak na magtayo ng bahay sa ibabaw ng bato na yun? Nung una, inalok lang sa aksidente lang talaga yung pagkakabili namin. Inalok lang. Sabi naman ng misis ko, tingnan natin yung inaalok na yan, kung ano yung itsura na yan. Nung nakita ko nga, yung view lang. Sabi ko, ang ganda ng view. Sabi ko, nakaka-amaze. Tapos, pag nagdito ka nagtayo, parang medyo kakaiba ng konti ang location ng bahay mo. Ayun, yun ang nag-trigger sa akin. Sabi nga ng mga tao dito, bakit kaya binili ni Kuya Nick yan? Anong gagawin niya dyan? Kaya nga binenta ng may-ari kasi nga feeling nila walang pakinabang sa kanila. Pero guys, ang maganda kay Kuya Nick, hindi siya naniningil. Donation lang. Donation lang. So parang siyang charity tourist spot. Bigay ka lang ng konti para sa kalinisan. Take note lang siguro dun sa pumupunta dun, panatilihin nating malinis. Correct. Oh. Kasi siyempre meron tayong inassign na caretaker doon. Siyempre yung sa maintenance side, meron naman tayong kahit paano makukuha din ng konting baga, maintenance. Pampaayos. So kasi may CR, kompleto naman sa mga gamit doon. So siyempre may maglilinis eh. So kailangan natin yung caretaker. So kailangan may donation din. Donation, oo. Ginastosan din to. Oh. Kaya pala malapit yung puso ko kay Kuya Nick. Malapit yung puso ko sa may mga malalawak na lupain. Maraming bahay. Tingnan natin to. Ganda rito. Ay, bato talaga. Ayun oh. Ayun oh. Eto, tinungtungan niya. Bato talaga. Ayun oh, doon tayo galing. Sa taas na yun. Tapos ito yung bato. Cliff talaga. Kuya Nick, bali ito, wala pa po ito sa Airbnb ngayon. Wala pa. Pero kailan po yung target nyo? May papagawa pa sana ako, sir eh. Sa silong nito, may papagawa pa sana ako. Tapusin ko lang muna yun. Saka ko siguro pag-isipan kung kailan. Most likely this year siguro. This year po? This year. Or
Bali ito po, may ilang rooms po ito? 4. 4 rooms. Oh, pero maliliit lang na rooms kasi maliit lang naman yung lupa na pwedeng tayuan talaga ng bahay. Sa isang kwarto po, mga ilan yung... Ah, Size. sa master's bedroom, 2. Tapos yung isang kwarto, 3 kasi may double deck. So, 5. 5. So, merong isa dito para doon sa aming dalaga sana kasi intended naman talaga to sa pampamilya lang. Mhm. Isa lang kama. Pe- Bali, total all in all, 7. 7 na tao bed po. capacity. Bed capacity. Pero pwede namang doon sa may parang maliit ko na sala-sala, living room, pwede namang maglatag doon ng foam, doon ka matulog. So, sa tingin nyo po, mga ilang tao po yung kayang i-accommodate nito na pamilya, halimbawa? Siguro mga medyo komportable, 12. 12. Pero kung ano naman, kung may mga lalaki naman, kasi nung pinakamarami ko rito naging bisita, 26. 26. 26. Ang ginawa naman ng iba, nag-tent dito sa taas. Kasi Mhm. may mga tent din ako dyan. Nag-tent sila dito sa taas. Yun. Yung iba, nandiyan, nag-tent. O, di pwede naman. Kung So- may gustong mag-tent, eh, maganda. Wow. Alin bahay nyo? Yun. Yung TP house? Ang ganda nun. Sa inyo yan? Ang ganda nun. Wow, ang ganda naman. Huwag kayo mag-stay. Sige, tingnan natin. Ilan pa Airbnb ba nila to? Hindi pa yata. Ewan ko lang. Hindi ko pa rin alam. Cute! Wow! So, Cute! napakaganda naman ng house ni Ma'am Rose. Grabe oh. Tapos, sa taas niya, nandun yung bahay na bato. Ayun. Bahay sa bato pala. Ang ganda naman. Pwede pong pumasok. Pasok tayo. Tignan natin. Wow! Ang ganda. Grabe. Home sweet home. Pagpasok mo, aabutan mo dito. Siyempre, sala na. Tapos nandito rin yung kanilang dining, ang tawag dito? Kitchen. Tapos nandito ang kanilang room. Ang ganda. Parang ang sarap naman manirahan dito. Tapos dito ang kanilang kitchen pa ulit. Oh, di ba? Outdoor kitchen kung tawagin. Outdoor. Kuya Nick! Woo! Oh, ito ang kanilang CR, oh. Soon daw ipapa-Airbnb din to eh. Pinaplano nila. Pero mag-enjoy kayo kasi ang ganda ng structure. Pwede po silipin yung taas. Ang ganda, oh. Tapos salamin yung mga ginamit nila dito, oh. Tanaw mo ngayon yung labas doon. Picturean mo na, kopyang-kopya mo na lang. May minibar pa. Ganda. Ang ginamit nilang hagdan ay parlina, oh. Parlina to eh, na may tubular. Pwede tayong pumasok sa second floor. Safe ang bata dahil meron ito. Wow, ang ganda. Okay, nandito tayo ngayon sa bahay ni Ma'am Rose. Ito yung TP hut. Ayan, TP house. Ang ganda niya. Tapos syempre tayo, inabutan na ng lunch. Dito na rin tayo nag-prepare ng ating pagkain. Gamit natin yung kala natin. Ayan. Nagsaing na rin dito si Bibo Van Life. Ayan. Aisha, tayo munang kumain at yan mamaya na. Marami pa naman pagkakataon riyan eh. Kuya Nick! Tayong kumain! Dinig ba tayo niyan? Kuya Nick! Kuya Nick! Tayong kumain! Kuya Nick! Tayong kumain! Kaya itong ligaw sa akin. Dito kaya kahit pagkakulit na yun. Welcome, this is your life now. The wasteland where we all take a vow. With some glow due to radiation, two heads where there you should
Salamat po ah. Salamat po ma'am. Sige ma'am. Ay, salamat po. Thank you po, thank you. Pasensya na kayo, mabaliw yung kasi. Walang matino. Susundo lang ho namin sa mental. Aray ko.